Simula na ng kampanya para sa mga lokal na kandidato, kaya naman isinagawa kanina ni Manila Mayor Joseph Estrada ang kanyang proclamation rally. Dito rin niya inanunsyo ang mga i-endorso niya sa mga national positions. Kabilang na dyan ang manok niya sa pagkapangulo na si Senadora Grace Poe. Umaaksyon live si Romel Lopez. Romel. Yes, Bo, Cheryl, sa ngayon nga, isang buwan halos lamang, bago nga itong halalan sa Mayo, ay ngayon pa lamang nga nag-endorso o inendorso ito si Manila Mayor Joseph Estrada, yung kanyang inaanak na si Senadora Grace Poe na kanya namang manok sa pagkapangulo sa darating na Mayo. Hindi mahulugang karayom ang proclamation rally ni re-electionist sa pagka-alkalde na si Joseph Estrada sa Liwasang Bonifacio. Dito ay isa-isang pinakilala ni Erap ang kanyang ticket sa Maynila mula congressman hanggang konsehal kasama ang running mate nito na si Dr. Hani Lacuna. Mainit din sinalubong ni Erap ang kanyang mga napiling senatoriables mula sa iba't ibang partido gaya ni na Isko Moreno, Dick Gordon, Win Gatchalian, Manny Pacquiao, Mig Subiri, Nery Colmenares, pati na sina Martin Romualdez, Sergius Menya, Hitulio Napeñas, Panfilo Lacson, Joel Villanueva at Francis Tolentino. Pero ang inabangan ng lahat ay ang kanyang pag-endorso sa kanyang inaanak na si Senadora Grace Poe bilang manok sa 2016 presidential race. Anak na kasama ko sa lahat ng aking laban bilang Mayor, Senator, Vice President, and President. Hindi ako iniwanan niya. Paano ko iiwanan to? Nakakataba po talaga ng puso. Alam ko, ito ay isang desisyon na pinag-isipan ninyong mabuti. Alam kong mahal mo ang aking ama, pero alam ko na ang mga desisyon na ganito ay para rin sa bayan. Para kay Erap, wala raw personalan na hindi pag-endorso sa kumparing si Vice President Jejo Marbinay at kasama sa binansagang Three Kings noon ng una na naiglang daw ang sinasabi ng kanyang puso. Ayon kay Erap, kusang loob ang pag-endorso niya kay Grace. Wala tayong gagawa dahil sa yun ang kabig ng puso ko, nagdidip ko, nakiisipan ko. Total naman pareho na kami matagal sa serbisyo. Tagal na siya longest mayor of Makati. Naging vice president. Pagbigyan naman natin ng mga bata. Inendorso rin ng dating Pangulo si Senador Bongbong Marcos bilang Vice Presidente, imbis na ang katandem ni Poe na si Senator Chis Escudero. Well, dito sa Maynila wala siya nagawa. Baka sa Bicol. Hindi naman yan sakop ng Maynila. In fairness to you. Of gratitude also to the First Lady who was the Metro Manila Governor before. Marami siya napagawa dito sa Sundo. Mga 26,000 families na nabigyan niya ng lupa. Sa Tondo Foreshore. Tsaka yung Bliss program niya, marami siya natulungan na. Kanina rin ay nagkaroon ng proclamation rally si dating Manila Mayor Alfredo Lim at doon niya binanatan si Erap bilang magnanakaw. Mga kumpare niya, puro al. Si paring al niya. Parang? Yung kumpare niyang al. Al. Ha? Al. Alzheimer. Peace and order at mga proyekto sa edukasyon, kalusugan at infrastruktura ang naistutukan ni Erap sa kanyang pagtatangka sa ikalawang termino. Cheryl, pasado alas 8 nga nung matapos naman itong proclamation rally nga nitong si Mayor Estrada dito sa Liwasang Bonifacio at agad din namang nag-aalisan yung mga taga-suporta at ganoon din naman yung mga politikong dumayo rito sa lugar. Kaya naman kahit papano ay naibsan na rin yung trapiko dito sa kahabaan ng Quezon Boulevard. Bahagyang nagdulot ito ng kalat dito sa lugar pero overtime naman yung mga street sweeper nitong lungsod ng Maynila at agad din namang nilinis yung mga kalat dito sa venue. Bokat Cheryl. So Romel, ngayon ano ang maaaring epekto ng endorsement ni Erap sa kandidatura nga ni Poe? Kasi kung maalala natin, yung huling 2010 presidential elections, pumangalawa pa si Erap. So medyo may malakas pa talaga ang hatak dito sa masa. Yes, Cheryl, kung pag-uusapan nga natin, yung asim pa rin itong si Mayor Estrada sa larangan ng politika in the national level, ay talagang may asim pa ito. Masasabi natin, nabanggit mo nga yung 2010 na presidential election, pamangalawa ito, 9.4 million votes pa rin yung naipasok nito o na-register nito sa kanyang pangalan, malaking bilang pa rin yan. Although hindi nga natin masasabi na madadala niya yung lahat ng botong yan patungo nga kay Senadora Grace Poe. Pero
kumpiyansa rin itong si Mayor Estrada na malaking boost nga rin, malaking dagdag sa numero niya yung kaya niyang ibigay sa kanyang pag-i-endorso sa senadora. Pero nabanggit nga rin niya kanina na hindi naman daw niya masasabi na siya yung magiging dahilan sa pag-angat pa ng numero nitong si Senadora Grace Poe dahil hindi pa nga raw niya nai-endorso itong senadora pero nagnunumero 1 na siya sa mga survey. Cheryl? Bok, kaya namin natatanong yan 2010 kasi noong 2010 nga, mga more or less 26% yung nakuha ang boto ni Erap dun sa total number of votes cast for the presidency. So that's 1 out of every 4 voters bumoto kay Erap. Kung hindi nga tumakbo si Noynoy, siguro si Erap presidente natin ngayon eh. Now, with that being the case, I suppose kanina ang laki ng ngiti ni Grace Poe nung in-announce yung kanyang endorsement. Tama yan, Bok. Considering pa na talagang alam naman natin na talagang yung dalawang hanggang sa huli pinagpipilian pa rin ni Mayor Estrada na i-endorso nga bilang Pangulo sa darating na Mayo ay itong kanyang matalik din na kaibigan at kumpare na si BP Jejo Marbinay at itong kanyang inaanak na si Senadora Grace Poe. At nabanggit nga naman kanina ng Senadora na natutuwa siya sa naging desisyon nitong si Mayor Estrada at nakakataba raw ito ng puso dahil sigurado daw siya na naging napakahirap nitong desisyong ginawa ni Mayor Estrada sa pagpili nga sa kanya, kaya naman malugod niya itong tinatanggap. Bok. Pero Bok, di ba malalim din ang pinagsamahan ni Erap with Binay? Di ba? Sila nga yung 3 kings kumbaga eh. So hindi ba to tumimbang doon sa pagdidesisyon ni Erap na si Grace Poe ang kunin? Tama ka, Bok, natanong din kanina natin yan kay Mayor Estrada at ang kanyang nabanggit wag naman daw sanang personalin ito ni BP Binay yung kanyang naging desisyon. Talaga lang mas naging natimbang daw talaga yung sinabi ng kanyang puso sa pagdesisyon niya ngayon dahil kumbaga yung dalawa daw naman ay parehas para sa kanya, nakarapat dapat na maging Pangulo ng bansa. Yun nga lang daw talaga mas naging matimbang yung kanilang relasyon netong si FPJ at ganoon din naman yung track record nitong si Grace Poe. Kaya naman itong sa huli ay yun ang naging desisyon niya na endorse nga itong si Grace Poe. Pero pagdating naman daw kay BP Binay, kumpiyansa naman daw itong si Mayor Estrada na hindi naman daw ito mamasamain ni BP Binay dahil kagaya daw niya ay ito'y veterano na sa larangan ng politika at hindi naman daw siguro ito yung kauna-unahang desisyon na hindi pumabor sa kanya yung dati niyang kaalyado o kaibigan at hindi naman daw niya siguradong ito'y pe-personalin dahil nga pagkakasabi nga niya, veterano na kami rito sa larangan ng politika. Alam na din daw nila kung paano tanggapin yung ganitong mga desisyon, Bok. So Romel, parang lumalabas, nung nagkaroon siya ng final decision ay hindi man lang niya tinawagan or nakausap ng personal si VP Binay para ipaalam ito sa kanya. Tama, yun, natanong din nga natin yan at talang biro pa nga niya sabi niya, medyo bad news yung sasabihin ko, bakit ko pa ba naman siya tatawagan? Pero ganun pa rin in the course of the interview talaga nababanggit pa rin niya si BP Binay yung track record nito, yung subok ng pagsiservisyo nito ayon kay Mayor Estrada. Yun nga lang talaga kailangan niyang pumili at ang napili nga niya ay si Senadora Grace Poe. Habol ko lang, Bok, siguro, hindi alam ng marami. Si Erap tsaka si Binay kasi ang pinagsamahan niyan sa politika. Pero si Erap tsaka si FPJ pinagsamahan niyan personal na pagkakaibigan. Oo, tama. Tama, talagang simula pa nga lang doon. Nagsisimula sila sa larangan ng pelikula na wala pa nga raw pumapansin sa kanila noon. Talagang magkasama na sila through thick and thin. Nung simula nga raw, nabanggit niya, simula sa pagka-mayor pa lang, hanggang maging presidente, magkasama na sila nito si FPJ. Hindi raw sila nag-iwanan at deserving naman daw itong anak ni FPJ sa kanyang endorsement. Kaya paano nga daw niya iiwanan ngayon itong anak ni FPJ. Bok at Cheryl? Alright, maraming salamat, Romel Lopez. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.